At inihiling ko po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved Odin Preacher, Fred De Asis. Palakpakan po natin ating pamamahala ng Panginoon. God bless you, beloved Brother Ray Santos. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Master Jesus. Maraming salamat, Malapit Jesus, yung matamis man ng presensya, yung pinadama sa iyong mga anak sa hapong ito. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa nilang isan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga nagtatapat. Sa pag-aaral salita, Malapit Jesus, ikaw magpala. Sa ganakin lang ako magawa, umasalamat ko sa inyo sa unang dalangin. Amin yung galang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Amin sinasaway lahat yung walang kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timos na biliban doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. The name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Pinisus, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Israel Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, elders, prayer warriors, our beloved co-workers, mga awit, manugtog sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat ating minamahal mga kapatiran. Magandang hapon. Pwede natin malapinan kindly. Pakibasa the book of Jonah, chapter 3, verse 2. Ihanda 1, 2, 3, and 4. Aklat ni Jonas, Kapitulo 3, ang talata po ay 2, minamahal. Praise God. Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iutos sa iyo. Dito po sa Jonas, Kapitulo 1, talata po ay 2. Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Jonas Kapitulo 3, ang talata po ay 4, minamahal. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya'y sumigaw at nagsabi, 4 araw pa, at ang Nineveh ay mawawasak. Amen. Jonah was a prophet sent by God to preach the Nineveh. Ang tawag po ng iba kay Prophet Jonah, a reluctant prophet. Nag-alanganin po sa sumunod sa utos ng Diyos. Reluctant po siya. In fact, ang unang utos sa kanya, hindi po niya sinunod. Hindi siya pumunta sa Nineveh. Kung mabasahin natin yung buong talata, buong kapitulo, hindi po talaga siya pumunta sa Nineveh. Iba yung pinuntahan niya. Pero napilitan siya dahil po siya po ay pinalalahanan ng ating mahal na Jesus. Anong sabi binasa natin sa 3:2? Arise, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Alam mo naman, ang mga mangangaral ng Diyos, hindi po yan nangangaral ng kanilang sarili. Amen? What they preach are word coming from the Lord. Sila po inutusan para mangaral. Hindi sila nangaral on their own. They are sent by God to preach the gospel because the gospel is the only solution of all the problems in the world. The gospel is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. No power
can defeat the gospel of Jesus Christ. Walang kapangyarihan sa mundo na kaya gumapi sa ebanghelyo ng ating malapeno. Kaya anak ng Diyos, kayo mga Witness viewers, huwag kang matakot. Kahit ano mangyari sa mundo, sa Pilipinas, kahit anong klase nakakatakot ng mga balita, do not fear. Jesus is your God. The gospel is the power of God unto salvation. Nothing to worry about. Basta ikaw ay naglilingkod ng totoo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen? Matakot ka kung nabubuhay ka sa kasalanan. Matakot ka if you love this world. Kung mahal mo ang sanlibutan ito o ang mga bagay na sanlibutan, kung mahal mo yan, matakot ka. Pero pag ikaw'y totoo na naglilingkod, wala kang dapat ikatakot dahil ang Diyos mo ay kasama mo. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Malinaw yan. Kaya ito si Jonah inutusan. Umarong ka sa Ninive. Sa malaking bayang yaon at ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa iyo. Ano ba yung pangaral na inuutos kay Jonah? What is the preaching that the Lord has bidden to Jonah the prophet? Ano yung pangalan ni Utos? Nandyan po sa verse, sa chapter 1, verse 2, ang sinabi niya dito, bumangon ka, pumunta ka sa Ninive, yung dakilang syudad, at magsalita ka doon. Cry against it. Cry. Sabi, humiyaw ka doon. Kaya pag nangaral tayo, umihiyaw tayo. Kasi yan ang utos ng Diyos. Ihiyaw mo. Isigaw mo ang salita ng Diyos. Isigay mo ang katotohanan. Huwag ka matakot sa tao. Tao lang yan. Isa lang ang katakutan mo. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Kahit sino pa yan. Kahit buong mundo pa yan na lulusob sa'yo. Wala kang dapat katakot. Tao lang yan. Ang Diyos mo ay buhay na Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Di ba? Kita niyo si Prophet Elisha, pinaikutan ng army ng hari ng Syria, pinaikutan, nandun sa Dotan, isang syudad. Pinaikutan si Prophet Elisha. Inutusan ng hari yung mga army niya, hulihin niyo si Prophet Elisha. Ba, huhulihin mo yung propeta? Hulihin mo anak ng Diyos? Baka ikaw hulihin ng Diyos. Walang pwede. Walang tao na pwede lumaban sa iglesia ng ating malapit. Very clear in the Word of God. Ano sabi ng mahalapin noon kay Pablo? Si Pablo kasi inuusig yung mga Kristiyano noong araw. Hinuhuli, pinapapatay, pinabibilanggo. Di ba? Nung siya papunta sa Damasco, bigla sang may liwanag, si Pablo nahulog sa kabayo. Liwanag pa lang yan, ha? Hulog si Pablo. At ang sabi ng boses, nahulog si Pablo, sabi ng boses, Pablo, Pablo, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Si Pablo, ang inuusig mga Kristiyano, pero sabi ng boses, ang malapit ng salita, bakit mo ako inuusig? Pag inuusig pala tayo, hindi tayo inuusig. Ang Diyos ang inuusig. Sabi ng boses, bakit mo ako inuusig? Samantalang hinuhuli ni Pablo yung mga Kristiyano. Ano sabi ng mga Pinoy? You cannot kick against the prick. Hindi mo kaya sipain ang tinik. Sabi ng boses. Pag ang tinik sinipa mo, ikaw ang matitinik. Ikaw masasaktan. Ganyan ang iglesia. Ganyan ang iglesia ng Diyos. Ganyan ang mga Kristiyanong totoo. Pag sinipa mo yan, pag kinalaban mo yan, ikaw ang masasaktan. Hallelujah! Amen? Pinaikutan si Elisha ng army ng hari ng Syria. Ba't takot yung kanyang assistant, si Gihase? Ganyan, hindi natin basahin para mabilis tayo. Takot na takot, sabi niya. Lord kasi ang tawag, Lord. Small L na naman. Sabihin, yung kayang master, si Prophet Elisha. Lord, we are surrounded by the armies.
Nanginginig sa takot si, nandiyan sa 2 Kings, sa kasulat. Si Gehazi, assistant ni Prophet Elisha. Pinaikutan tayo. Sa aba natin, ano mangyayari sa atin? Sa ating sa salita pa natin, patay tayo. Alas, what will happen to us? Patay tayo, parang gano'n. Ang daming army nakapaikot. Sa buong Sudan, pinaikutan kasi nandoon si Prophet Elisha. Gustong hulihin. Sabi na nalangin si Prophet Elisha, Mahal na Panginoon, buksan mo ang kanyang mata. Open his eyes. Ibig sabihin ng third eye, buksan mo kay Gehazi. Kasi takot at takot eh. Naku, nung binuksan mo na yung mind ni Gehazi, pagtingin niya, ang daming sundalo nakaputi lahat. Mas marami pa doon sa army ng Syria. Mas marami pa sa sundalo. Ano yun? Mga anghel, ang dami. May mga hawak na espada. Anong sabi ni Elisha? Do not be afraid. They that be with us are more than that be with them. Yung nasama sa atin ay mas marami pa kisa sa kanila. Ganyan ang iglesia ng Diyos. Kung gaano karami ang masamang tao, gaano karami ang usig sa iglesia, mas marami yung kasama natin. The angel of God encamp the righteous. Ang mga anghel ng Panginoon ay nakapalibot sa mga matuwid. Sino ang matuwid? Tayo naniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Araw-gabi sumasamba. Araw-gabi nagpupuri. Ang tawag dyan, matuwid. Amen ba? Mahal? Anong sabi ng pangaral? Sige. Humiyaw ka laban doon. Humiyaw ka. Ang sabi, ipangaral mo yung pangaral na inutos ko sa iyo. So anong pangaral na inutos ng Manapino? Sabi, humiyaw ka laban doon. One of the preaching that the Lord bids to the Christians today, to the preachers today, is to shout against them. Sabihin mo lahat, laban sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil sila'y hindi lumalakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Most of the people, most of the leaders of the world are not following according to the Word of God. They are being deceived by the Antichrist. Dinadaya ang mga tao. Hindi natin sila kalaban. Hindi natin sila inuusig. We are just proclaiming the truth of the Word of God. Now you are being deceived by the enemy. Believe the Word of God. Believe the gospel. Do not believe the Antichrist. Pag naniwala ka sa Antikristo, kasama kanya itatapon sa impyerno pagdating ng araw. Anong sabi ng Biblia? Lahat ng lumuhod sa hayop, ibig sabihin lahat ng sumunod, lahat ng sumamba sa hayop, lahat ng sumunod sa kanyang system, and the system is now being implemented in the world today to deceive all the people of the world. Lahat ng sumunod, lahat ng sumamba, itatapon kasama niya sa lake of fire. Dapat matakot ka dyan. Hari ka, presidente ka, sino ka man, matakot ka sa salita ng Diyos. Hindi mo hawak ang buhay mo. Walang sino man, no matter who you are. There's only one God. Isa lang ang Diyos na dapat sundin para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Hindi biro-biro itapon sa impyerno. Mabuti pa wag ka nang ipinanganak, itapon ka lang sa impyerno. Hindi mo madadala ang kapangyarihan mo, ang iyong kayamanan, hindi mo yan madadala. Wala kang madadala. Kaya habang buhay ka pa, maglingkod ka na sa Panginoon. Believe the gospel. Hanapin mo ang katotohanan, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. At malalaman mo katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Makakalaya ka sa daya ng demonyo sa huling araw.
makakalaya ka sa daya ng kasalanan, makakadaya ka sa mga kamay ni Satanas. Believe the gospel of Jesus Christ. Anong sabi ng Panginoon? Humiyaw ka laban doon, sapagat ang kanilang kasamaan umabot sa harap ko. Kaya pala ang Panginoon pinadala si Prophet Jonah, sapagkat sobra ng kasamaan nung bayan ng Nineveh. Nineveh, yun po yung capital city at that time, capital ng Assyria. The Assyrian Empire. Pinakamalaking imperyo yan, Assyria. The capital city of Assyria, the Assyrian Empire is Nineveh. Pinakamalaking syudad yan sa Nineveh na kumakalaban sa Israel. Hanggang ngayon, kumakalaban sila. Assyria, yung Assyria, nandyan, gumigira sa Israel. Hanggang ngayon, yung mga Hamas na yan, ginigira ng Israel. Pero isang na bagay, hindi mo pwede kalabanin ang anak ng Diyos. Matatalo at matatalo ka. Kahit bansang Israel na pakiliit, ang daming kumakalaban, hindi natatalo. Bakit? Ang Diyos ay kasama nila. If God be with you, who can be against you? Wala ang labanan sa dami ng army, wala sa kayamanan ng labanan, nasa kapangyarihan ng Diyos. Ganyan ang labanan natin ngayon. Ang labanan natin, hindi sa tapang ng tao, hindi sa impluensya, hindi sa almas ng tao. Ang labanan ay labanan ng Diyos. It is the battle between good and evil. And the evil cannot prevail the good. God is good. Siya lang ang magtatagumpay. Siya lang ang mangigibaw. Sa una, akala mo natatalo yung kabutihan. Sa una lang yan. Para lang matatalo. But at the end, God will prevail. Ang Diyos ang magtatago. Sobra ng kasamaan, kaya sabi ng Panginoon, sige, humiyaw ka laban doon. Akala kasi ng iba, may kalaban tayo dito. Inasabi lang natin ang Word of God, laban sa mga taong ayaw maniwala sa katotohanan. Yun ang duty natin. Yan ang duty ng mga mangaral ng Diyos sa Panginoon nating mga pastor. Our duty is to proclaim the truth. Sabihin ang katotohanan with no compromising. Sasabihin ang katotohanan. Nakaabot na ang kasamaan sa akin. Anong sabi sa 3:4? At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala. Ang laki ng bayan. 3 araw mong lalakarin. Pag ikutin mo, 3 araw. Ganun kalaki. Itong bayan ng Baliwag, hindi ka abutin ng 1 araw. May ikot mo na to. Yung Nineveh, 3 araw. So malaki. Siguro mga 5 times bigger than the city or the town of Baliwag. Kasi 3 araw, hindi lang. Malaki talaga siya. Nung isang araw pala sa umikot, bigla na siyang nangaral. At siya ay sumigaw at nagsabi, 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasak. Yun lang palang pinangaral na sabi ng Panginoon. O sige, yun lang pinangaral mo. Yun lang sinabi niya. 40 araw at ang Nineveh ay mawasak. Yet 40 days, ang Nineveh shall be overthrown. Ganun lang simple ang pangaral na binili ng Diyos. Napakaikli lang. Wala pang 1 minuto tapos. Tayo, mahaba-haba mangaral tayo dito eh. Labas tayo ng 30 minutes eh. Minsan hindi pa. Pero kay Jonah, yun lang pangaral niya. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yun lang. Sa loob ng 40 kaaraw, ang Nineveh may wasak. Tapos. At ano nangyari? Naniwala sila lahat. Palapakan natin mga lapay. Naniwala. Yan ang maganda, naniwala. Pero kung tatapusin mo yung istorya, hindi po nawasak ang Nineveh. Bakit? Naniwala sila. Nagsisi sila lahat. Nag-ayuno.
Ito man nangyayari sa mundo ngayon. This is one of the wake-up calls of our Lord sa mga Kristiyano. Kristiyano ka, minsan nakasilamu ka sa sanlibutan. Kristiyano ka, ang isip mo nasa material. Kristiyano ka, sanlibutan ang iniisip mo. Kaya this is one of the wake-up calls. Anak ng Diyos, ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat. Do not love the things of this world. Isa-isa panggising ng Almalapinon. Kasi maraming Kristiyano na humaling sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya nangyayari ito. Hindi ito gawa-gawa na sinasabi natin. Nireveal ng Diyos sa atin. Sabi ng Malapinon, kaya ako pinahintulot itong mga nangyari ngayon, pandemic, dahil sabi ng Malapinon, maraming lumalayo sa akin. Hindi tinutukoy mga unbelievers. Kristiyano ang tinutukoy. Sabi ng Malapinon, maraming lumalayo. Di sabihin believers. Kung unbelievers, sabihin, mga unbelievers, hindi lumalayo ang unbelievers, malayo talaga yan. Palakpakan natin, Malapinon. Amen? Yung mga hindi Kristiyano, hindi yan lumalayo. Malayo na yan. Matagal lang malayo. Pag sinabi ng Panginoon, kaya pinahintulot ko yan kasi maraming lumalayo. Mga Kristiyano tinutukoy. Lumalayo. Ano nangyari sa Nineveh? Pati hari, nag-ayuno. Pati baka, hindi pinakain. Pati baka, sinuotan ng magaspang na damit. Nagsuot sila ng magaspang na damit, simbolo ng pagdadalamhati. 3 araw walang kumain, pati hayop, pati pusa, hindi kumain. Pati bata, hindi pinakain. Ano nangyari? Nagbago ang isip ng Diyos. Hindi natuloy. Kaya mga Kristiyano, kung magkakaisa lang tayo, lahat tayo ay susunod sa boses, sa tinig ng Malapinon, wala yan. Isang pitik lang yan. Pandemya, tunaw yan. Lahat may sabihin, praise the Lord! Kaso karamihan sa mga Kristiyano, hiwa-hiwalay ang isip. Sabi ng iba, gira na sa Philippine Sea, o sa South China Sea, sa West Philippine Sea, gira na. Nagbabanta mga gira sa Taiwan, sa iba. Sabi ng isa sa akin, Diyos, may gira din eh. Baka na may puntos ka, kapatid. Bakit may gira? Marami nag-aaway na malak ng Diyos eh. Alam mo? We must be united. Ganyan. Pag anak ka ng Diyos, mas isipin mo na mas magaling ang iba kaysa sa'yo. Kaya nagbabangayan mga Kristiyano kasi inisip, mas okay ako sa'yo, mas magaling ako kaysa sa'yo. Mas banal ako kaysa sa'yo. Mas matuwid ako kaysa sa'yo. Mas pinagpala ako kaysa sa'yo. Mas mayaman ako kaysa sa'yo. Anong nangyari yan? Gulo. Pero sa Biblia, isipin mo na mas mabuti ang iba kaysa sa'yo. Amen! Hallelujah! Ganyan po sa Biblia. Kaya tama siguro sinabi ng kapatid sa akin, sa iglesia may gira din eh. Ang kaibahan ng gira sa iglesia, walang barel. Gira ng bunganga. Yun. Puro bunganga. Kung Armalite, bunganga, matindi rin. Kaya Armalite din. Di ba? Pero, this is a warning to every one of us. Anak ka ng Diyos, lumayo ka na. Sama-sama, maglingkod ka ng totoo. Dahil malapit na magbalik Malapinon, hindi tayo taga-lupa, taga-langit tayo. Wala namang Kristiyanong hindi mabait. Talagang Kristiyano mabait. Yun nga lang, pag ang yawa, ang demonyo, pag nanggulo, ayun na, problema na yan. Malaking problema. Walang Kristiyano, lahat ng Kristiyano mababait yan. May bunga ng Espiritu Santo. Pero pag ang devil, gumulo na yan, nako, malaking problema yan. Pero kailangan nakatutok tayo sa Word of God para hindi tayo maisahan ng kaaway. Yun ang trabaho ng kaaway, guguluhin tayo. Di, alam niya, pag hiwa-hiwalay tayo, mahina ang puwersa natin. Alam niya yan. Pero pag kakaisa tayo, very powerful. Amen? Pagtaas pala natin ng kamay, ay mga antikristo, namuti ang mga payan, takbuhan yan. Sigurado yan. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Subok eh.
Proven, di ba? Mga pastor, saan nakarating? Nakarating sa Mindanao, nakarating sa Busayap. Mayroon ba? Mayroon bang nagtagumpay na almas? Mayroon ba? Wala! Hindi na papago yan hanggang ngayon! Mayroon bang tagalangit na kaya talunin ng taga-imperno? Imposible yan. Mayroon bang kabutihan kaya talunin ng kasamaan? No way. Pag lumalakad ka sa kabutihan, walang masama na kaya tumalo sa'yo. Kaya ang utos naman na Pinoy sa atin, huwag tayong sa kasamaan. Tutundun tayo sa kabutihan. Hallelujah. Ayan o. Ang pangaral ni Jonah, simple lang. 40 araw pa. Mula sa araw nito, 40 days. Ang Nineveh ay masawasak. Nagsisi sila lahat, hindi natuloy. Nagalit si Jonah, bakit hindi natuloy? Kung babasahin mo Biblia, si Jonah ay nagalit, bakit hindi natuloy ang hatol ng Diyos sa Nineveh? Isa sa mga reasons why Jonah came to Tarsus instead to Nineveh. Ang utos sa malapit pumunta ka sa Nineveh, ang ginawa niya, pumunta siya sa ibang lugar, sa Tarsus. Ayaw na mangaral sa Nineveh. Alam mo bakit? Ang nasama ni Jonah, alam ko na ang Malapino ay mahabagyan. Pag nangaral ako doon ng pagsisisi, pag nagsisi yan, hindi nga sila mapapahamak. Ang gusto ni Jonah, mapahamak yung Nineveh. Yun ang istorya dyan. Alam mo bakit? Bakit ganon ang mindset ni Jonah? Kasi ang Nineveh, mababagsik ang mga army dyan. Yan ang istorya, kung basa mo sa istorya. Yung mga army dyan, malulupit, mga brutal. Pag lumusob sa Israel, pati babae, pati bata, pinapatay. Kaya galit na galit si Jonah. Sana mapahamak na kayo. Ayaw ko mangaral sa inyo. Yan pong totoong istorya talaga dyan. Kaya ayaw ni Jonah, he wants Nineveh to be destroyed. Dahil mga brutal ang mga sundalo dyan. So ang lesson sa atin, gaano makasama ng tao, tao pa rin yan. Hindi siya yan, demonyo yan. Kaya ang ating sandata, pag-ibig, conquer evil with good. Yan sinabi ni Pablo, ang sandata natin, pag-ibig, talunin mo ang masama ng mabuti. Yeah? Pagpapalain ka, pag ganyan tayo, pagpapalain tayo. Tayo eh. Nakarinig lang tayo na maliit na agin sa atin. Grabe na react natin. Binabanatan mo ako, yari ka sa akin. Sa Biblia, conquer evil with good. And I say, praise the Lord! Eh, sabi nung nagsabi sa akin, maraming gira sa iglesia. Baka totoo sinasabi mo? Pero mo, nagrabyado lang kaunti. Aanuhin mo na. Ikaw po mo Kristiyano yan. Malay mo, pinintulot ng Diyos yan para tingnan yung humility natin. All things are together for good to them that love the Lord and to them who are the called according to His purpose. Dapat pagkalak ka ng Diyos, malawak ang pangunawa natin. Lahat ng bagay, pinahintulot to test us. Kung ang bunga ng Espiritu Santo ba ay nabubuhay sa atin. Di ba? Amen? Minsan, may nakakatisod. May narinig ka nakakatisod. Minsan, may nakikita ka nakakatisod. Pero di mo ba alam? Pinintulot ng Diyos yan para tingnan, para padamihin ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kung lahat nakikita mo, puro mabuti, hindi ka lalago dyan. Amen ba? Hindi ka lalago. Lalago ka kung marami kang nakikitang negatibo. Diyan ka lalago. Anong lalago? Ang bunga ng Espiritu Santo. Nagkaroon ka ng pagtitiis, nagkaroon ka ng pag-ibig, nagkaroon ka ng kagalakan, the fruit of the Spirit, joy, peace, long-suffering. Long-suffering. Long-suffering daw. Ang isa sa mga bunga ng Espiritu Santo ay long-suffering. Ano sa Tagalog yung long-suffering? Mahabang pagtitiis. Tayo, minsan wala tayong mahabang tititiis eh. Ano sa atin? Maikling pagtitiis. Walang mahabang pagtitiis. Pero sa iba yon, hindi naman lahat. Pero karamihan sa inyo dito, mahabang yung pagtitiis.
Minsan, haba ng pangaral natin, nandyan pa rin kayo. Ibig sabihin, mahaba ang iyong pagtitiis. Si Jonah, ikli ng pangaral, wala pang minuto. Wala pa isang minuto tapos. Hindi ito, minsan, mahaba. Bakit nandyan kayo? Masaya pa din kayo. Ibig sabihin, mahaba ang iyong pagtitiis. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Yun pala, bakit ang mahal na Panginoon ay nag-warning sa pinadala si Jonah? Kasi nga, sa verse 1, chapter 1 and verse 2, ang kanilang kasamaan ay sumobra na. Nakarating na doon sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So, maaaring magtanong iba, bakit simple lang ang sinabi ni Jonah? Bakit naniwala yung mga tao? Isang dahilan, mayroon kasing signs and wonders. Mayroon mga sign at wonders nung nangaral si Jonah. Ano nangyari? Si Jonah kasi nung hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, nung siya pumunta sa Tarsis, tumakay ng barko, ano nangyari? Binagyo yung barko. Pag hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, babagyuhin ka. Bagyuhin ka ng problema, bagyuhin ka ng pagsubok, babagyuhin ka ng katitisuran. Hindi magkamali ang Biblia. May sabi tatakasan, bakit madali ako masaktan? Bakit madali ako matisod? Tanungin mo sarili natin, baka naman may nilalabag ako na kalooban ng Diyos. Sigurado yan, mayroon. Kasi si Jonah nung nilabag ang kalooban ng mga Panginoon, binagyo. Binagyo. Lahat ng mga tao doon, hindi natin basahin. Grabe na kaya kayong tawag sa kanilang Diyos. Si Jonah lang ang Hebrew doon. Siya lang ang totoong anak ng Diyos. Doon mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di nanalangin sila. Nailigtas sila. Ano sila ng parang lots. Ano ba yung tawag doon? They cast lots, sabi sa English. Nagkaroon sila ng parang sabi, nalangin sila at nag-cast lots sila. Kung saan daw ituro, yun daw ang dahilan. Yun daw dahilan, kung saan, siguro bote na pinaikot, kung saan tumuro, yun ang dahilan bakit sila binagyo. Malulubog na yung barko nila. Naku, nung kataas umikot yung kanilang ginawang pangturo, tumuro kay Jonah. Sabi nung kapitan ng barko, hoy, ikaw na natutulog. Si Jonah kasi tulog tulog sa barko Ikaw na natutulog, gumising ka na. Meron ng mga Kristiyano natutulog Ibig sabihin, hindi tayo nangangaral ng Ebanghelyo, hindi tayo nagpupuri, hindi tayo nagbibigay. Ang tawag dyan, natutulog. Amen ba? Inaman. Sabi, ang ibibigay ko, ano lang madukot ko, yun lang ibibigay ko. Dapat tapat tayo. Tapat tayo. Amen? Ikaw ang instrumento ng mahal na Panginoon. Kaya ka tinawag para maging kabahagi ka ng iglesia. Instrumento ka para malaganap ang Ebanghelyo. Amen? Gumising ka, ikaw natutulog. Sabi, si Jonah, ginising. Sabihin mo nga sa amin, ano ba, taga-saan ka ba? At bakit ka nandito? Nagkwento naman si Jonah. Sabi niya, ako ang dahilan, kaya kayo'y binabagyo. Lulubog. Sinabi ni Jonah, kasi ako isang Hebreo. Inutusan ako ng Diyos, pumunta doon sa Ninive para mangaral. Hindi ako sumunod. Paano gagawin natin para hindi tayo mapahamak lahat? Sabi ni Jonah, itapon niya ako sa dagat. At itigil ang unos. Ay yung mga unbeliever, hindi pa rin sila, sabi, buhay to Huwag natin itapon, sige. Sagwan muna tayo ng sagwan. Wala, hindi talaga kaya. Mahal nila yung buhay ni Jonah. Mahalaga kasi yung buhay Amen? Kahit sila hindi niwala sa Diyos, may malasakit pa rin sila sa buhay ng tao. Nung sinabi ni Jonah, itapon niya ako, hindi malagli at tinapon Sinubukan mo na nila, baka sakali makasagwan. Hindi talaga kaya. Ganyan po nangyayari sa mundo ngayon. May mga tao ngayon naniniwala kunwari sa Diyos. Kunwari, tumatawag sa Diyos. Pero, walang pagpapahalaga sa buhay. Tinalo pa tayo ng mga nandoon sa panahon ni Jonah, sumasamba sa mga idols.
Nung sinabi Jonah, tapon niya ako, hindi agad sinapon eh. Sinubukan muna nila iligtas si Jonah. Pero hindi talaga kaya. Lulubog talaga sila. Kaya marami mga tao ngayon, they value material things than the lives of many people. Diba? Marami tayo nababalitaan. Maraming mga nababayaran ng media. Maraming nababayaran ng mga doktor. Kahit hindi ang sakit mo ganyan, ito ang sakit mo dahil may bayad. You value money more than the lives of others. Anong klaseng tao ka? Mahalaga sa iyong salapi kaysa buhay ng ibang tao. Hindi ikaw yan, demonyo yan. Tinadaya ka, magsisi ka, maniwala ka sa Ebanghelyo para maligtas ka at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Pero mo, because of money, papatayin mo ang mga buhay ng mga tao? What kind of creation you are? Sabi ng Biblia, man was created in the image of God. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Pero pag ganyan ginagawa mo, hindi wangis ng Diyos ka. Wangis ka ni Satanas. Yan ang katotohanan. Hindi mo kasi sinunod yung gusto ng Diyos. Sinunod mo yung gusto ng kalaban. Kaya ang wangis mo, wangis ni Satanas. Pero kayo na nandito, kayo na nanonood, naniniwala, kayong totoong wangis ng Diyos. We are created in the image of God, in righteousness and holiness. Bakit naniwala yung mga tao sa Nineveh? Because of signs and wonders. Kasi si Jonah, tinapon na nga siya. Tinapon. Sabi, itapon niyo na ako. Tapon niyo na ako. Ganyan mga itong Kristiyano. Mayroong malasakit sa iba. Mapapahamak sila, tapon, di bali na ako, malunod, hayaan niyo na ako, basta kayo maligtas. Ganyan tayo, ganyan. Amen? Diba? Bahala kayo, basta ako, okay ako, bahala kayo dyan. Hindi yan ugali ng Kristiyano. Ang ugali ng Kristiyano, di bali na ako, masaktan, basta kayo, okay. Ganyan ang ating mahal na Panginoon. Ganyan ang mahal na Panginoon Kristo bilang tao. Di bali ako masaktan, basta kayo maligtas at magmana na buhay na walang hanggan. We must know who we are and we must know our principles. Our principle, our standard in lives are higher than the standard of the unbelievers. Ay, si Jonah, itapon nyo na ako para maligtas kayo. Yung ibang tao pa yun, bahala kayo, malunod tayo lahat. Pero hindi ganyan ang mga taong may Kristo sa puso. Ang mga Kristo may tao sa puso, they want the benefits of others. Masaya sila pag ang iba pinagpapala. Masaya sila pag ang iba tumataas. Masaya sila pag ang iba maligaya. Ganyan anak ng Diyos. Nung tinapon si Jonah, biglang kumalma. Nawala ang mga alaw, nawala ang unos. Pero si Jonah, ano nangyari kay Jonah? Kinain ng isda. Nilunok ng isda. Balyena, nilunok ng balyena. At dinala doon kung saan ayaw niya, doon sa dinala, sa Nineveh. Biglang iniluwa. Pak! Niluwa doon sa maraming tao sa baybayin. Nakita mo, uy, ibang klaseng tao to, galing sa bunganga ng isda. Yan ang signs and wonders. Yan ang miracle. Kayo nangaral si Jonah, naniwala sila lahat. Ibiro mo galing sa isda to. Yan ang signs and wonders. Hindi basta-basta ang tao to. Pag hindi tayo niniwala dito, patay tayo lahat. Galing sa isda. Sino mabubuhay na tao na galing sa isda? Galing sa tiyan isda. Hindi ka mabubuhay. Ito buhay. Kaya naniwala sila. Ganun sa atin. Hindi ka naniwala. Ang daming signs and wonders dito. Ang daming gumaling dito. Cancer gumaling. Psoriasis gumaling. Mga adik, binago. Ayaw maniwala. Kawawa ka. Ayaw maniwala. The book of Matthew chapter 25 verse 6. So minamahal, tayo po ay nasa huling panahon.
Hindi po magkamali ang banal na sulatan. We are in the last days. At ang mayayari talaga dito, pipilitin lahat ng tao. By force, you will be forced to receive a mark. And you cannot buy anymore. You cannot sell. You cannot travel anymore if you have not the mark on you. It will happen anytime now. Ibasa, Matthew 25 verse 6. Mateo Kapitulo po 25, versikulo po 6. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Amen. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Sa hating gabi ay may sumigaw. Hating gabi may sumigaw. Ito po'y talinhaga, hindi po ito literal. Ito po'y talinhaga. Narito ang kasintahang lalaki, narito ang kasintahang lalaki dumarating. Sabi sa English, the bridegroom comes. Lumabas kayo upang salubungin. Ano po yan? Ibig sabihin, that is rapture. The second coming of our Lord Jesus Christ. Talinhaga yan. Talinhaga kasi yan. Pag sinabi sa Biblia, kasintahan lalaki o bridegroom, walang iba si Jesus Christ. He is the bridegroom. Siya pong lalaking kakasal. At yung babae kakasal, sino? Iglesia, ang church. The church is the bride of Jesus Christ. Magsilabas kayo upang sa'yo salubungin. Kaya anak ng Diyos, kung totoo kang iglesia, kung totoo kang kasintahan na babae ni Kristo, lumabas ka. Di ba? Ayaw na magsilabas eh. Ayaw na magsilabas. Okay na ako sa bahay, dito lang ako magsasamba. Lumabas ka! Kasi kasintahan ka ni Kristo. Lumabas ka. Mahigpit sa labas, buhay ang Diyos mo, manampalataya. Dahil ang pagbalik mo ng Panginoon, hindi po isa-isang kukunin, sabay-sabay, sama-sama, kukunin anak ng Diyos. Amen? Malinaw sa banang sulatan, ang pag-rapture, hindi po yung isa-isang kunin. Nandun ka sa lupa mo, nandun ka sa negosyo mo, nandun ka kukunin ka. Hindi. Ang kukunin ng Diyos, sama-sama nagkakatipon, sama-sama nagpupon. Kung may time tayo, babasahin natin lahat yan. Sabihin, okay lang po niyo. Papatayo ako ng bahay na maganda. Total ba na rapture naman eh, ako'y kukunin din dito sa may bahay ko. Sino nagsabi sa'yo? Kaya nga meron ng ilang panampalataya, pinaganda yung kanilang bahay, kanilang sambahan, pinaganda. Ang tutulis eh. Pag nag-rapture, sigurado, lipad to. Ano sila nagsabi sa inyo? Anong klaseng paniniwala? Pinagbubula kayo dyan ng mga nagtuturo sa inyo? Maniwala ka sa katotohanan, may tanda, may himala. Hindi puro bunganga, puro istorya, walang ebidensya. Sa Biblia, may kapangyarihan ang katotohanan. Kawawa ka. Kawawa ka. Kawawa ang tao na hindi tumalima sa ebanghelyo ng ating manok. Ang rapture ay sama-sama. Kung hindi natin matalakay ngayon sa Friday, mababasahin natin lahat yan. Hindi po yung, nandito ako, okay lang, dito muna ako sa malayo. Total, pag rapture, kasama niya rin ako. Kasama ka nga, kasama ka sa maiwan. Dahil wala ka sa wala ka sa fellowship eh. Sa fellowship, nandito ang isasama sa rapture. Babasahin natin yan. Hindi tayo naggagawa-gawa dito ng istorya. Let the Word of God interpret itself. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Sumigaw. Anong sigaw na yan? That is the preaching of the Word of God. Kung basahin natin mga kasama niyan, shouting or crying is the preaching of the Word of God. As a warning, bilang warning ng tao, manumpani ka na sa mahal na Panginoon. Talinhaga kasi yan. Narito ang kasintahan lalaki, magsilabas kayo upang kayo salubungin. Salubungin siya. Magsilabas na kayo. Lumabas ka na sa kasalanan. Lumabas ka na sa kahinaan mo. Lumabas ka na. Ang dami mong dapat iwanan eh.
Amen. Lumabas ka na sa pagbilanggo. Ninadaya ka ng kaaway. Lumabas ka dyan. Umalis ka dyan. Maglingkod ka ng totoo sa mahal na Panginoon. Hating gabi. So, talinhaga kasi yan, hindi yan literal na hating gabi. Ibig sabihin, sa Biblia kasi pag sinabing hating gabi, sumisimbolo ng sobrang kasamaan. Midnight is a symbol of rampant wickedness in the world. Sobrang kasamaan. Madilim na ba sa mundo natin? Madilim na ba? Madilim na ba sa Pilipinas? Naku po, ang dilim-dilim. Madilim na ba sa Australia? Madilim na ba sa Amerika? Madilim na ba sa Canada? Madilim na ba sa Taiwan? Madilim na ba sa China? Madilim na ba sa Thailand? Sa Japan? Madilim na ba? Napakadilim lahat. Lahat puro masama. Lahat puro kasabwat. Almost all the people are conspired with the Antichrist para ibagsak ang ekonomiya sa mundo, para lumuhod lahat sa hayop. Pero anak ng Diyos, pinagpala ka, hindi ka kasama. Amen? Anak ng Diyos, hindi ka kasama. Dahil pagkadiliman na yan, mayroong sisigaw. Ano yung sigaw? Ito na yung sigaw. Ang sinasabi ng pastor, mga Kristiyano, lagi kayong magsamba, lagi kayong magpakainit, lagi kayong magpuri. Yan ang sigaw. That is the shout of the Word of God. Magtapat ka, magpakainit ka. Yan ang sigaw bago mag-rapture. And that shout is being heard today. Being heard not only in the church, but all over the corners of the world. The shout of the preaching of the Word of God is heard in every corner of this world. Para warning, kasi para wala kang sisisihin. Pag naiwan ka, wala kang sisisihin, kundi sarili mo. Pero pag anak ka ng Diyos, dito ko sa gawain, hindi pababayaan ng mahal na Panginoon na maiwan ka. Gagawin niya lahat para makasama ka. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Galatians chapter 1, verse 4. Pakibasa. Dito po sa aklat na sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, ang talata po ay 4. Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyan masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Para may ligtas tayo dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Masama yung sanlibutan. Kayo manonood sa mga bahay, pinapasabi naman natin sa inyo, masama ang sanlibutan na kinaroroonan mo. We are living in the present evil world. Akala nyo masarap dito? No, masama dito. Kaya ang utos ng Diyos, huwag kang makiayon sa sanlibutan. Huwag mong ibigin ang sanlibutan niya mga bagay na sa sanlibutan. Sinabi ba yan ng malapin? Sinabi. Christians chapter 2, verse 15, 16, 17. Do not love this world, neither the things that are in this world. Huwag mo ibigin sa sanlibutan yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Huwag mo ibigin yan. Dahil masama ang sanlibutan. Kung mayroon ka yan, gamitin mo para sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kung mayroon kang pagpapala, gamitin mo. Gamitin mo sa mabuti. Huwag kang mag-impok dito sa mundo. Di mo kami sabi niyan, ha? Matthew 6:20, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, sapagkat dito kinakalawang at ninanakaw. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Matthew 6:20, pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 20. Kung magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy 19, verse 19, yan 20. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang mga tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga,
kahit ang kalawang at do'y hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Palakpakan natin mga Pilipino. Hindi ako may sabi niyan. Huwag kayo masasaktan sa akin. Sino ba naman ako? Ako'y talagang nagsasabi lamang ng salita ng Diyos. Who am I anyway? I'm just proclaiming to you the truth of the Word of God. Ako'y basahan lamang. Hindi ako dapat pangaral eh. Ayaw ko nga mangaral eh. Kaso, sabi ng pastor, nung araw, Mama Del, Father Fred, assign ka doon, mangaral ka doon. Bata pa ako, inutusan na, mangaral ka doon. Sabi ko, ano po yung papangaral ko? Bahala ka sa buhay mo. Wala pa akong alam eh, batang-bata pa ako noon. Sabi nung isang worker din kasama namin, inutusan naman ng pastor. Father, ganito, Father, mangaral ka doon, mayroon doon Bible study sa Paranaque, munta ka doon. Ano, pastor, di ako marunong mangaral. Ano sasabihin ko? Ikwento mo lang buhay ni Pedro, okay na yan. Dahil ang salita ang pangangaral, hindi yan sa galing, kundi sa kapangyarihan ng ating malaki. For the kingdom of God is not in word, but in power. Ngaral kami doon. Unang assignment ko, Pangasinan, ang layo. Pagbungan pala namin, grabe na mukha namin, puno ng alikabok. Ang tindi ng daanan, puro alikabok. Ating kami doon, bata pa ako. Sama ko 2 sister. Pagdating namin agad, may Bible study agad. Wala, ako bahala na. Sabi ng labing pastor, bahala ka sa buhay mo. Ibig sabihin, alam mo lang gagawin mo. Manalangin ka lang, yun ang meaning. Manalangin ka lang, nakita mo na sa akin ang ginagawa ko. Lagi ako nanalangin. Lord, bahala ka na, Lord. Turuan mo ako. Salita, ano? Bahala na, salita ko na salita doon. Hindi ko alam, sinasabi ko. Mamaya, habang nasalita, yung pipi na nakikinig, bigla ng salita. Tingnan mo. Wala sa salita, sa kapangyarihan. Habang yung pipi nakikinig, biglang nagsalita. Yun ang unang himala. Na doon tayo na-assign sa Pangasinan. Basta sumunod ka lang sa tao ng Diyos, pagpapalain ka ng ating manapin. Wala nga aming pagkain. Walang pagkain. Magkano ang pocket money namin? 20 pesos. Mararating ng 20 pesos. Trials eh. Pagising, walang pagkain. Mabuti na lang, may kumakatok na araw kapatiran. May dalang talangka. Ang daming talangka. Paano gawin natin? Wala naman tayong bigas. Sige, kainin natin ang talangka. Ito lang ulam natin, ito lang bigas natin. Oh, yun ang totoong nangyari sa amin. Tapos, pag nasi-CR ka, walang CR. Ganyan. Pero sumunod ka ng sumunod. Sunod lang kami ng sunod. Sabi ng pastor, pag masunurin ka dito, pagpapalain ka. Sunod tayo ng sunod, pinagpala tayo. Hallelujah. Amen? Kahit toothbrush, wala kaming dala. Toothbrush, wala. Pero ngayon, kahit saan ka pumunta sa bahay, puro toothbrush. May toothbrush sa CR, may toothbrush sa kwarto. Ganyan ang malapit noon. Basta sunod ka lang sunod, lahat ibibigay sa'yo. Kahit hindi mo hanapin eh. Kahit hindi mo hanapin. Hindi mo naisipin yan. Alam na ng Diyos yan. Kahit hindi mo isipin, unahin mo lang siya. Kahit nasasaktan ka, tuloy ka lang. Isang araw, pagpapalain ka. Dati mo. Present evil world. Ayan sinabi ko, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Hindi ako may sabi niyan. Mahalapin ni Jesus may sabi niyan. Huwag kayong magtipon. Marami mga tao, ipon ng tipon. Sabi na huwag magtipon eh. Mabuhay ka sa pananampalataya. Huwag ka magtipon. Pag nagtipon ka, baka puso mo mapunta doon. Yun ang isibig sabihin ng Pinoon. Baka ang puso mo doon na mapunta. Kaya yun ang nagawa ng Pinoon, huwag kang mag-iipon. Pero hindi ibig sabihin na huwag kang magkaroon ng pagpapala. Iba yung usapan yun.
Meron kasi nag-iipon para sa kanilang kinabukasan. Wala naman siguro masama dyan. Wala siguro masama yung kinabukasan. Kailangan mag-ipon ako. Kaya ito, yung anak ko, yung apo ko, kailangan, pag nawala ako sa mundo, huwag ka na malangin na mawala ka dito dahil magra-rapture na. Di ba? Pag nawala ko, at least yung mga apo ko, mayroon akong iniwan. Iniwan mo, paano ikaw naiwan din sa rapture? Paano yun? Sundin natin ang Word of God. Salita ng Diyos. Hindi masama magkaroon ng pagpapala. Ang iniisip naman na Pinoon, yung nag-iipon, yung para ka mag-imbak. Hindi. Yung pagpapala, sinasabi ng Biblia, yung pagpapala na binibigyan ka ng mga Pinoon. Hindi ka nagkakasala. Kahit na mayroon kang pagpapala, ang puso mo, Diyos pa din. Yun ang warning niya. Yun ang warning. Makapal kasi ang Biblia. Makapal. Diba? Ay, bawal na pala mag-ipon. Sige, pamigay ko lang yung pera ko sa bangko. Hindi yun ibig sabihin. Ibig sabihin na Pinoon, siguraduhin mo na yung material, hindi ka madadala. Ikaw magdadala ng material para maglingkod sa mga. Yun ang meaning. Kaya maintindihan natin ang Word of God. Bawal pala yumaman. Sino may sabi bawal yumaman? Gusto ko ng Diyos mayaman ka. Si David mayaman, Solomon mayaman, Hezekiah mayaman, King Joas mayaman. Ang warning mga Pinoon, siguraduhin mo lang na pag nag-ipon ka, ang puso mo wala doon, nasa Diyos. A warning to everyone, siguraduhin mo lang pag may papapala ka, hindi ka lang lalamig. Yun ang meaning. Pero pinagpapala ka, mainit ka rin, ay lalo kang pagpapalain. Hallelujah! Amen! Di ba pinatutukan na sa inyo? May kapatid na tinong araw, sobrang hirap. Nanghihilan ng pamasahe sa ating mga pastor. Tuwing gawain, sila nahuli umuwi. Hindi ko na bagitin ang pangalan. Bata pa ako, nakikita ko na yan. Uwian na, ba't nandito pa ito mag-asawang ito? Isip-isip ko, ba't nandito pa ito? Yung pala, walang pamasahe. Sinisimplis kay Malapastor. Malapastor, napakabait. O ganun ba? Dukot agad yun. Hindi lang pamasahe, bigay. Pati pagkain, binigyan pa. Grabe Malapastor. Kaya pinagpala talaga ng lubusan. Release na release, kaya balik na balik. Ganyan sa Biblia, ganyan spiritual. Ibig sabihin, pag nag-release ka, ibig sabihin, may faith ka sa mga Pinoon. Pag hindi ka nag-release, wala kang tiwala sa Diyos. Sabi ng Pinoon, blessed are those who give. Habang nagsasaboy ka, lalo nang dumarami sa'yo. Yan ang sa Biblia. Pag hindi ka nagsasaboy, ibig sabihin, you do not trust God. Walang. Kung mayroon ka pagpapala, tama lang sa pangailangan. Walang sumusobra. Bakit? You do not trust God. Hindi ka nagtitiwala. Ang gusto mo na Pinoon, araw-araw magtiwala ka. Mag-asawa na yon. Kahit walang pamasahe, dalo ng dalo. Naglalakad na, mahingi lang pamasahe. Ang hirap kaya manghingi ka. Di ba nakakahiya? Di ba nangingi ka? Pero ginagawa nila para lang sila makadalo. Ganyan sila kainit. Nako, pinagpala nga. Inamahan, pinagpala. Pinagpala talaga. Alam mo, malapay noon, gagawa siya ng paraan. Pag ikaw mainit ang lilingkod, ang puso mo siyang una, gagawa siya ng paraan para pagpapalain. Yung ating kapatid na yun, yung sister, isang typist lang sa isang Taiwanese company na masukan sa bilang typist. Taga-type lang sa isang Taiwanese company. Anong ginawa ng Malapino? Dahil sila mainit, hindi pumapalya kahit walang pamasahe. Nahingi ng pamasahe na. Ang ginawa, nagka-problema yung may-ari ng company na Taiwanese, na milyonaryo, nagka-problema. Lumayo sa Pilipinas, hindi nagpaalam, ang nag-may-ari, yung ating kapatid. Tingnan mo. Amen? Hindi nagpakita. Iniwanan pati mga korporasyon, pati yung puhunan, lahat ng mga assets iniwanan. Ang nagpatuloy, kapatid natin, biglang milyonaryo. Ha? Kaya magtiwala ka lang. Hindi ka bababayaan. Ilan ang barko na panghuli sa Jensan, na ating kapatiran? Panghuli ng tuna? 5. O dati, typist lang yun ha.
nung iniwanan ng company ng Taiwanese, nagka-problema sa Pilipinas, lumayas. Hindi na bumalik hanggang ngayon. That was 30 years ago. Nakabili sila ng nagpagawa sila ng 3 barko, panghuli ng tuna. Lansa. 5 ha? Ang daming negosyo dito sa Pilipinas, sa Quezon City. May negosyo sa Jensan. 5 panghuli ng tuna, 5 malalaking sasakyan. Pinakamababa nakita nung araw na yun, nung panahon na yun, way back 1980s pa yun ha, yung 40 o 50,000, napakalaking pera yun. 5 yun, bawat daong noon, pinakamababa is 40 to 50,000 ang kita ha. Pinakalaking pera yun nung araw. 5 yun. Dito ang daming negosyo. Supplier sila. Nagsusupply ng mga product. Napuntahan ko mismo yung bodega. Nakita ko yung bodega. Gaano sila kayaman. Yung kapatid natin, dati naglalakad. Ang sasakyan ngayon, puro Mercedes-Benz. Naka-aircon. Ang problema ng mayaman na hindi na nakikipagkamay. Inumiiwas na sa mga kaibigan dati. Hindi na malabas sakyan kasi ayaw makamayan. Ano kaya nangyari? Baka wala pa namang virus tong araw, bakit takot sa makamayan? Isa lang ibig sabihin niyan, baka ako'y utangan. Baka ako'y utangan. Takot utangan, ang yaman-yaman mo. Takot. Huwag ka na, kahit di mangutang, bigyan mo. Kung nakita mo na ngailangan, huwag ka na kahit wala magsalita, bigyan mo. Makikita mo, sino na ngailangan. Kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka sa iba. You have to know the purpose of God. Kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka sa iba. Yan talaga ang sa Biblia. Hindi na intindihan. Sabi mo na, Pastor, kapatid, nagpapala ka na, dito ka sa harap, magpore. Hindi sumunod. Doon sa malayo, ano sa loob ng van niya, air condition. Oh, ano nangyari? Ilang buwan lang, bagsak ang negosyo. Nakademanda pa, hinahabol ang NBI. Sabi lang, sumunod ka sa malugad eh. Oh, nawala lahat, naglabong parang bula. Kawawa. Kaya, pag pinagpapala ka, lalo mong sundin ang kalooban ng ating. Kaya, ano sabihin? Huwag kayo magtipon ng kayamanan sa lupa. Ibig sabihin, ang kayamanan talaga natin, spiritual. Pero kung mayroong kayamanan dito, hindi po galit ang Diyos. Huwag mo lang ibigin yon, higit sa Kanya. Yun ang meaning dyan. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Na mahal, we are in the last days. The book of Genesis chapter 5 verse 13. Why the world was destroyed. Bakit ang salibutan ay binaha ng panahon ni Noe? Anong dahilan? Anong dahilan bakit nagdilubyo panahon ni Noe? Anong nakita ng Diyos sa mga tao? Bakit sinira, winasak ang mga tao? Walang natira. Ang natira lang yung nakasakay sa barko ni Noe. The book of Genesis chapter 5 or chapter 6 verse 5 up to 13. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, ang talata po ay 5 hanggang talatang 13. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao ng akin nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisisihan ko ng aking nilalang sila. Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham at si Japet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng karasan.
At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito, sumama, sapagkat pinasamaan ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. So nakita natin bakit winasak ng mahal na Panginoon ang lupa. Pinabaha, dinilubyo. Lahat namatay. At ihayop, ang natira lang, 8 lang natira. What a lesson for us today. Hindi basta-basta pumunta sa langit. Sa panahon ni Noe, 8 lang nakasakay sa barko. 8 lang. Anong dahilan bakit winasak? Sobrang kasamaan at karahasan. Sabi ng verse 13. And God said unto Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. With violence. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas na lahat ng tao ay dumating na sa harap ko, sabagat ang lupa ay napuno ng karahasan. That's kanila. Kasamaan at karahasan, the two principal reasons why the earth was drowned, was destroyed. Bakit pinaha ang salibutan ng araw? Ang dahilan, karahasan, sobrang kasamaan. Ganun din, hindi nababago yan. Ang mga Pinoy, pagbabalik ka, bakit siya babalik? Anong purpose? Sobrang kasing kasamaan na eh. Kailangan lang kunin ang mga mabubuti para hindi masama sa salot sa mundo na puno ng kasamaan. Yan ang purpose. Bakit siya babalik? Para kunin na ang mga anak ng Diyos. Sabagat, anong dahilan? Sobrang karahasan. Kasi pagbalik niya, pag kuno niya, halos mawawasak ang mundo. Maghahari ang Antichrist. And it should be Third World War. Yun pa mangyari. Panahon na naman gano'n. Yun ang pattern. Kaya sa dinilob yung mundo, winasak, sobrang kasamaan. Karahasan. Ganon din ngayon. Sobrang karahasan, sobrang kasamaan. Marahas sa mga tao ngayon. Wala pakialam sa buhay ng iba. Di bali na mapahamak yung iba, basta ako'y malaki ang bayad ko. That is violence. Di ba? Maraming balita nagkalat yan. Maraming nagkalat. Kahit hindi yun ang sakit mo, yan ang sakit mo because of money. Kayo, na ganyang ginagawa ninyo, sobrang sama mo. Pag namatay ka, langoy-langoy ka na sa impyerno. Pero may pagkakataon pa, maglingkod ka na, magsisi ka. Hindi mo papahamak mo yung buhay ng tao because of money. Dahil may bayad ka. Maraming mga bayaran. Ang daming bayaran ng mga tao. Palalalain ang mga sitwasyon because of money. Matakot ka sa Diyos. Lahat ng kayamanan maging iyo, pero mapahamak ka. Kamangmangan yan. Bali, walang kabuluhan yan. Walang kabuluhan yan. Pero di bali na simple lang ang buhay mo dito. Basta, tagalangit ka. Yan ang wise. Yan ang matalim. Bilyon-bilyon ang pera mo. Milyon-milyon ang bayad sa'yo. Pero pag namatay ka, tapong ka sa impyerno, napakamangmang mo. Pero di bali na simple ka lang. Basta tapat ka. Wala kang piniperwisyo na buhay ng ibang tao. Naglilingkod ka sa Panginoon. Nandito ka, nagpupuri ka. Pinagpala ka, tagalangit ka, tagapagmana ka ng buhay. So the two reasons bakit nilipo lang sa libutan, pananiniwi, karahasan at sobrang sama. Nangyayari sa panahon natin. Sobrang karahasan. Malala pa sa panahon. Yung panahon natin ngayon, mas malala pa sa panahon ni Noah. Mas malala. Sobrang karahasan. Sobrang kasamaan. Conspiracy, sabwatan. Wala kang pupuntahan. Lahat kasabwat ng Antikristo. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang pupuntahan mo. Diyos lang. Pinagpala ka pag nandito ka. Sabihin mo wala kang kakampi sa labas, mayroong Diyos na kakampi. Wala kang masumbungan, mayroong Diyos na masusumbungan. You pray to the Lord. You cry to the Lord. At ang Diyos nagmamahal sa mga tao.
Kahit sino ka pa, kahit gaano mo kasama. Bayaran ka na ganito, manggagamot ka na bayaran, media ka na bayaran, mahal ka pa rin ng Diyos. Lumapit ka, magsisi ka, magbago ka. Lumayo ka sa kasalanan. Mahalin mo ang buhay ng tao, higit sa magbagay na material. Dahil ang buhay natin, isa lang ang may-ari, ang Diyos lang. At ang Diyos na yan, nagkatawang tao, namatay sa krus. Dahil sa'yo. Kahit gaano mo kasama, may pagkakataon ka. May pagkakataon ka maligtas. Dahil sa pag-ibig ng ating mga Panginoon. Matindi ang pag-ibig niya. Kaya lahat binibigyan ng chance na magbago. Kaya pinagpala yung mga nandito lang sa totoong gawain. May mga problema tayo dito, pero hindi problema yan. Tuloy lang tayo. Nandito ka na. Tagalangit ka na. Amen? Nandito ka na. Tuloy ka lang. Tuloy ka lang sa pagsamba. Tuloy ka lang sa pagpupuri. Nandyan na yung sobrang kasamaan. Ibig sabihin yan, the Lord is coming very, very soon. Para wakasan, para tapusin na ang kasamaan at ang mga anak ng Diyos hindi kasama dito sa salot na mangyayari sa mundo. Hindi kasama. Kasama tayo doon sa pili ng ating manapin. Kaya siya lang sinasabi ng mga Pinoon, anak ng Diyos, magsikap ka, maglingkod. Yan sinasabi. Do not love this world. Love the Lord above all. Huwag ka magalala. Ang buhay mo ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iwanan ng mahal na Panginoon. Tapat. Yun ang ako sa atin. Kahit na may pagsubok, may problema sa mundo, huwag kang tumingin doon. Tingnan mo, paano ka maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tandaan mo yan. Jesus loves you so much. Sa manonood sa inyong mga tahanan, Jesus loves you so much. Ayaw niya na mayroong isang mapapahamak. Kahit mga Antikristo, mahal kayo ng Diyos. Gaano mo kasama, gaano mo kadumi ang buhay mo, isang tiyak na bagay, mahal ka ng Diyos. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Bago mawala ka sa mundo, makakilala ka na sa Ebanghelyo. Masumpungan mo lang katotohanan bago mangyari yan. Kasi pag nawala ka sa mundo na hindi ka nagbago, hindi ka nawala sa Ebanghelyo, kawawa ka. Kaya before it's too late, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Habang tayo umawit tayo sa puring awit sa ating mahal na Jesus. Hallelujah. As we sing this song, isa lang ang sasambahin natin, ang ating mahal na Jesus. Napakabait, hindi nagtatangi ng tao. Basta lumalapit ka, patatawarin ka. Hallelujah. Jesus naman ang sasambahin, araw at gabi ko siyang pupurihin. Hallelujah. Siya lamang ang sa buhay na walang hanggan. Utos ni Sani ang mahalin. Jesus lamang. Si Jesus lamang Yes, hallelujah. ang sasambahin. Araw at gabi ko siya pupurihin.
Yes, hallelujah, hallelujah. ang sasambahin. Bawat gabi ko siyang pupurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Unos ay sunig at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya. Sa kanyang himala aking natanaw. Ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan. Puso'y kaluluwa hanggang may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat tawagin niyang anak. Ako'y pinili Yes, hallelujah. You Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. sa kalooban niya. Sa kanyang himala aking nadaraman. Ang buong buhay ko ay alay sa Yes, hallelujah. ako'y maglilingkod ng buong katapatan. Puso't kaluluwa hanggang may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat tawagin niyang anak. Jesus lamang. Si Jesus lamang Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, ang sasambahin. Jesus, hallelujah. Bawat gabi ko siya pupurihin. Oh, hallelujah. Magpuri tayo lahat na mahal. Sandahin natin malapit. Yes, hallelujah. Sa buhay na walang hanggan. Utos ay sundin at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala
Lord, yes, Lord. Jesus, Jesus, magpuri tayo lahat na bahagi sa ating mga ministers. Sambahin natin ang Diyos sa buhay. Ating tagapagligtas. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod na buong katapatan. Puso't sa Kaniyang pagbabalik, ako'y nalalaman. Purihin natin ating malapit ni Jesus. Malapay natin na malakas. Ating malapay na. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, my dear Jesus. Thank you, my dear Jesus. Pinagpala kayo. Ang mga problema ninyo, baliwala yan. Hindi yan ikukumpara sa kalulatian na naghihintay sa atin lahat. Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na gawain ng ating Manapaynoon. Sa pagunguna ng Man of God, ating Manapastor, kaya pinagpala ka. Rejoice in the Lord always. Lagi ka nandito, huwag kang absent. Dahil anytime, there is Jesus will come. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you for your goodness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakasarap maging tunay na anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pinagpala ka! Huwag ka malungkot, pinagpala ka. Kahit ano mangyari sa mundo na ito, pupunta tayo doon sa piling ng ating malapit. Kaya lagi kang mainit, maglilingkod. Manalangin tayo, anumang kailangan ninyo. Walang imposible sa Malapinon. Manampalataya kayo, walang imposible sa Kanya. Lahat po naman may sakit, ilagay makamay sa ulo ninyo. Kahit sa mga nanonood, sa mga webcast viewers, saan po natin may ginigiliw ng mga kapatid nandito. May problema kayo, taas ang dalawang kamay, may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Manalangin tayo sa unang dalangin natin, ginagalang Malapastor. Opo, mahal na Jesus, ang mga mahal na kapatid sa mga webcast viewers na may sakit sa hapong ito. Ikaw po ang mahal na pinagpapagaling. Ikaw ang Diyos sa papapagaling.
tanggapin nilang kagalingan ngayon. Sa pangalan ni Jesus, mga may problema sa pamumuhay, ikaw po maglutas. Bless them, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng COVID, ng mga kahirapan, lumayas ka ngayon din, anak ng Diyos, in Jesus' name. Sickness, be healed in Jesus' name. Problem be solved, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, my. Magpasalamat tayo. Pinagpala kayo. Magpasalamat tayo. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Magaling ka na. Lutas na ang problema mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Sumigat tayo na 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede naman natin noon. Makaupo muna tayo sandali. Inamahal. Ang ating panambahan ay tuloy-tuloy. Titigil lang po tayo. Pag-rapture, yun lang po titigil. Walang tigil ang paglilingkod hanggang sa araw ng pabalik malapit. Pwede naman po yun, ating overnight prayer sa Friday, ating magdabagan panalangin alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 ng umaga, Sabado. Sa Linggo, dito po tayo, alas 9 ng umaga, hanggang alas 6 hapon. Huwag na huwag tayo absent naman. We are in a very critical situation naman. At huwag ka rin matatakot. Tuloy ka lang maglingkod na mahal. Nangyayari na po sinasabi sa Biblia. Sa huling araw, kung hindi pa yan mapipigil, kung hindi na yan matitigil yan, maghahari na po ang Antichrist. Satan will control the world through the beast. Si Satanas ay kukontrol lahat ng tao para lumuhod sa kanya. Hindi ka na makatravel, hindi ka makapaghanap buhay, hindi ka makabili. Kukontrol niya lahat. Satanas sa magitan ng hayop, the beast, yung tao na nandito ngayon. Namahal. Yun po ang mangyayari. Nasa Biblia. Kaya sa Friday, pag-aralan natin, ano ang gagawin ng mga Kristiyano in the last days, what we will be doing para po tayo po ay kasama sa rapture. Yan po yung pinapangaral na lagi natin mga pastor, and Mama Dear. This is just a repetition, just a continuation of what our beloved parents of the Lord has preached. Mga karaan mga panahon, inuulit lang natin. Kayo na mahal, pinagpala kayo, tuloy-tuloy lang tayo, at magaganap. Kung yan po hindi mapipigil, hindi na po magtatagal. Maghari ang Antichrist. Then, ano ibig sabihin yan? Dadagitin ang mga banal. Amen? God bless you so much. Pagpalain kayo natin, mahal na Pinisos. Naman, we love you so much. Huwag kayo mabsente naman. Tuloy-tuloy tayo. Habang tayo po ay tumalangin na. Tumayo na po sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Ernesto Marquez. Sa ating pong closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung manalangin po sa ating pong pagtatapos. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon. Minsan pa kami po yung nagpupurit. Nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan ng pagkatawan. Patuloy mo ipinagkakalob sa bawat sa amin. Mahal na Panginoon. Maraming salamat po na kami po yung minsan pang ginabayan mo sa aming pagdalo sa araw nito. Mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa iyong panguna, sa iyong panalikawain. Simula sa pag-aawitan ng Joyful Solemn Song, mahalap Panginoon, sa mga patotoo na patuloy naming napapakinggan, mahalap Panginoon, sa mga anak na patuloy nakikibalik at nagbibigay sa iyong panaligawain, mahalap Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, mahalap Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga awitin, ng yung mga awit, mahalap Panginoon. Maraming salamat po sa salita ng buhay na aming napag-aaralan, na may kalayaan, mahalap Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, mahalap Panginoon. Hallelujah. At kung paano mo po kami idinako sa lugar nito, naligtas, mahalap namin sana pa amin pong dalangin sa iyo na naway gabayan mo po kami sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan, sa mga may sasakyan, ingatan mo mahalap noon sa mga namayang masaheros, ingatan mo at paratingin na malalhati sa aming kanya-kanyang tahanan, mahalap noon sa Panginoon. Dalangin na aming beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.